Welcome sa inyo, mga minamahal sa ating National Shrine and Parish of Santo Padre Pio. Kasama rin pong ating mga kaisa sa pagdiriwang na ito to our live streaming. Mga kapatid, napakaganda po ng unang pagbasa. Liham ni Pablo sa mga taga-Roma. Anong sinasabi ni Pablo sa unang pagbasa? Nang habag ng Diyos, ngayon nasa mga pagano, sa mga hintil, sapagkat hindi tinanggap ng mga Hudiyo. At ang habag ng Diyos sa mga pagano, sa mga hintil, ang sarili magiging dahilan parang habag ng Diyos ay magbalik sa kanyang bayang Israel. So the mercy of God to the Gentiles, sa mga pagano, ang sa magiging dahilan para bumalik ang habag ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Sabi ni Saint Paul. At lahat ng iyan ay sa hindi matatarok na kagandahang loob ng Diyos. We cannot fathom the generosity, the goodness, and mercy of God. Ano pa sabi ni Saint Paul? Kung dumami man ang paglabag, ang kasalanan, higit na sagana ang kagandahang loob ng Diyos. Sino sa inyo ang susunod sa sinasabi ni Jesus sa mabuting balita? Hindi mo kayang tarukin itong salita ni Jesus na peki maghahanda, anyayahan mo yung mga bulag, pilay, pingkaw. Sukat ninyo, hindi kanyang tarukin. Can you understand that? Tayo pa naghahanda, ating iniimbita. Katulad ko, sa December 27, sa aming parokya, Tanawan City, St. Evangelist Parish. So yung iimbitahan ko, kayo mga pare, obispo, at mga kaibigan ng parokya. Ako'y tumanda ng pare, pag nagpipisa, hindi ko naimbita ang mga pulubit, mga bulag, narating sila sa pinakakain. Pero to invite them, I never did. But they are there. Pinakakain ko sila. Sabi ni Jesus, imbitahan mo sila. At anong dahilan? Simple-simple, mga kapatid, para ikaw ay hindi magantihan. Para ikaw ay hindi magantihan. Yun ang dahilan ni Jesus. At bakit? Sapagkat ang gaganti sa iyo ay ang Diyos. Kaya sabi ko sa aming parokya sa Tanawan City, gusto niyo magmahal sa kapwa sa isang simpleng pamamaraan at konkretong pamamaraan, kay magpondong batangan. 25 sentimos yung ihulog sa alkansya at ibuyo ng pondong batangan. Bakit? Kasi ang inyong tutulungan ay hindi nyo kilala. Nagmamahal kayo nang hindi nyo kilala sa pondong batangan. At yun ang mahalaga. Yun ang sabi ni Jesus
Huwag niyo imbitahan ang inyong mga kapatid, kamag-anak, huwag. Mahiyaman, huwag. Kilala mo sila eh. O ay ang Pondong Batangan, dito sa Batangas, siyong tinutulungan yung mga pobreng hindi makapag-dialysis dahil walang kwarta. Titulungan ng Pondong Batangan, hindi mo kilala yon. O nasan ang gantimpala mo? Sa Diyos manggagaling. Kasi hindi ka nagagantihan. Yun ang mahalaga. Ayun, papasko na ngayon. So yung ating niregaluhan, ano ang ating pwedeng ibigay kay Jesus? Wala. Wala. Ito inyong pagsimbang ito. Gano'n na ito. But Jesus never asks something from us. He gives. Nagbibigay siya. He doesn't expect any return from us. Atin lang ibinabalik sa Kanya ating mga kasalanan. At tuwan-tuwa si Jesus sapagkat kaya naman siya nagkatawang tao dahil sa ating kasalanan there is no reason. Alasin mo ang kasalanan at walang saysay si Jesus. Alasin mo ang kasalanan at walang kahulugan si Jesus. Kaya may Jesus because of our sins. Kaya sabi sa proclamation ng Esther, "O happy fault! O mabiyayang kasalanan! Our sins merited a Savior." Ang ating kasalanan ay namuhunan ng isang tagapagligtas. What can we give to Jesus? No, we cannot give anything to Jesus except our sins. Kaya siya ay maganda ang kalooban sa atin. Siya'y habag na habag sa atin because we can only give our sins to Jesus. That's why He is so merciful to us. Kaya huwag niyo na hong totoong isipin pa, ano bang pwede kong ibigay sa Diyos? Wala. Ibigay mo lang kasalanan mo sa Diyos at kahabagan Kanya. Simple as that. Yun lang po. God will not ask anything from us except our sins. Para Kanyang lapatan ng katakot-takot na habag at kagandahang loob. Ating patuloy pagnilayan ang salita ng Diyos.